Hello and welcome sa sa part 4 nitong ating tutorial na ang ating topic ay tungkol sa Kiwi at ang KiwiMD. Ito pa din yung source code na ginamit natin last time kung ating iraran itong ating application. Ayan. So, dito tayo natapos, no? In-add natin itong update tsaka delete icon, no? So, meron na siyang data. Yan. So, 5 data. Pagaganahin natin itong edit tsaka delete button na to. I-test natin kung nag-work pa itong ating pag-insert ng data. So, okay. Sample data lang naman. So, 35 seller name Brutus. Brutus, pangalan ng aso namin. Tapos, meron tayong nakitang bug, ano? Itong year. Pag-click natin, na, hindi nag-take effect yung year. And so, ayusin din natin. Click natin itong add toy. So, ang ating i-add ay sample toy for today. Let's see kung nag-work pa. Okay. So, as you can see, no, scrollable siya, no? Scrollable siya dahil sa itong ating home screen doon sa part ng ayun. Naglagay tayo ng scroll view. Ayan. Sa loob ng scroll view, meron tayong MD list. And then, sa loob ng ating list, ayan. So, ito yung meron tayong nilagay na container. So, ito siya, no? Meron tayong 6 right now na data. Okay. So, ano ngayon ang ating gagawin, no? Umpisahan muna natin na paganahin itong edit button. Ito. So, pag-click natin, no? Walang nangyayari. Sa edit button, kailangan natin ng bagong screen. So, yung ating bagong screen, ito yung tatawagin nating update screen. Ayan. Ilagay natin yung update screen sa baba nitong add screen. So, same lang ginawa natin, no? Sa add screen. So, ganun din, halos parehas lang. Ayan. Tandaan natin, always remember na kapag ka
nag-declare tayo dito, no? Or nag-register tayo ng bagong screen, kailangan nating i-specify yung implementation niya dito. No? Ayan, kagaya niyan. So, update screen, kailangan natin ng name. So, papangalanan natin na update screen. Ayan. So, wag na nating pahirapan masyado. ID, update screen din. Na? Tandaan nyo, kapag name, string siya, enclosed in single or double quotes, depende na kung ano ang inyong preference. Pero ang ID, this one, na, wag nating lalagyan ng, or wag nating i-enclose sa double quote or single quote. Ayan. So, ganyan lang siya dapat. Okay. So, itong ating update screen na to, kailangan natin ng box layout. Kagaya yan. Lagyan natin ng orientation. Although, ang default niya talaga ay vertical, it's always better to specify the orientation. No? Pero, kung vertical naman ang ano natin, ang orientation, pwede meron, pwedeng wala. Nasanay lang ako talaga na naka-specify siya sa ating KV file. Okay. And then, actually, kokopyahin lang natin itong top bar. Ayan. So, para may top bar naman yung ano natin. I will show you how to refactor this, ano, kasi kita nyo, no? Meron na agad tayong redundant na code, no? Yan, redundant. Na? So, I will teach you how to refactor this. So, huwag kayong mag-alala. And then, ikakopy rin natin si bottom up bar. Ayan. So, dito siya dapat. Then, paste. Ayan. And then, sa loob ng ating, sa gitna pala, ng ating mga up bar, na, maglalagay tayo ng box layout ulit. So, itong box layout na ito, no, ito naman yung maglalaman ng mga fields, no, yung mga text fields natin. So, para lang din tayong gumagawa ng add screen, no? Lagyan natin ng orientation. Ayan. And then, ano yung mga kailangan natin? So, MD text field ID. Okay. Gawin natin toy ID. Pagdating dito sa update, ano, kailangan natin itong ID o yung tinatawag nating toy ID. Kaya nag-specify tayo ng text field, no, na i-show natin yung text ID, no, kasi kailangan natin ito para makuha natin yung value, no. Remember na yung ating pag-update, ito, no, update toy by ID,
kailangan natin yung ID tsaka yung mga value na i-update. Kagaya nito, no? Ayan. So, name, description, price, seller, created, updated. Ayun. So, kailangan natin ng ID. Ayan. Okay? So, balik tayo. Mode, field, and then, mag-introduce tayo ng bagong attribute, no? Which is yung read-only. So, they can view the value of ID pero hindi nila ito pwedeng i-update. So, ito ay reference lang. Text field, hint text. And ang ilalagay natin hint text ay ito, ID. Ayan. So, i-copy na lang natin. Ito naman ay name. Ayan. And then ito ay toy name. Pansinin nyo na, dito sa ating add screen, meron na tayong text field ng IDI name. Okay. So, remember na ang ID should be unique. Wala siya dapat kaparehas. Kaya ang ginawa natin, no, yung imbis na name lang, no, nag-append tayo ng underscore para may specify na itong name na ito ay para lang sa pag-update. Ayan. And then, i-copy natin. And then, i-paste natin. So, ilan lang kailangan natin? ID, name, description. Ayan. Tatlo pa. I-copy na natin. I-copy paste pala. Ayan. So, we have now the toy ID, name. So, ito ay description. Ito ay description. Ayun. Itong read only ay para kay toy ID lang. So, hindi natin siya kailangan dito dahil kailangan nga natin siyang ma-edit. Tanggalin na natin. Ayan, baka kasi makalimutan. We have now the description and then price. Oops, price. Ayan. Price. So, selling price. And then we have seller.
seller's name, and then you created. Ayan. So, ito yung may calendar. So, lalagyan natin ng icon sa right side. Ayan. So, trailing icon siya. Ang icon ay calendar. Ayan. Date bought or kailan siya binili. And then, ayan. Kailangan natin ng on focus. Ang on focus, ipo-point natin sa show date. Ticker, ayan, ganyan. So, magkaiba ng ID. Okay. Pero, pwede natin siyang i-point sa same method. No? Dito sa show date picker. Ayan, kagaya niyan. No? So, dito siya papasok. So, meron lang tayong gagawin mamaya para kasi dalawa na ngayon ng ating form, no? Yung add form o yung add, tama, ito, no? Ito yung form natin to add items sa database. And we have here the update screen, no? So, ito yung form where we can update, no? Yung items. Ayan. Bago pala natin makalimutan, so itong si text ID, si Toy ID pala rather, si Toy ID ay read only, pero yung iba, kagaya ni name, description, na ito ay true. Isa-set natin, no? Para maging required field siya. Okay. So, ayan. Meron tayong text field. Ang kulang na lang natin yung button. Ayan. So, MD button. Style. Lagyan natin ng style. Style ay elevated. Oops. And then, ayun. On release. Update. Ayan. So, pag-click natin ng button, may tatawagin siyang method na update toy. So, dito tayo, no, sa main app. Ayan, so meron tayong add toy. So, galing yan dito kay ayun. Doon sa
submit button ni add screen. So, lagay na lang natin siya dito sa baba. So, update toy. Ayan, para hindi mag-error. Lagyan natin ng pass. Okay, so i-check natin. Sana nag-work pa. Ayun, no? Unknown class update screen. Ayun. So, kung napansin nyo, no, last time, gumawa din tayo ng empty class na ganito, no? Para kay home screen, tsaka kay add screen, no? Eh, since si update screen, no? Hindi tayo nag-declare ng empty class para sa kanya, nag-error siya ngayon. Now, meron tayong tinatawag na shortcut, no? Na hindi na natin kailangan gawin to. Ayan. We don't need to create or specify an empty class. So, ano gagawin natin? So, i-call lang natin dito si screen. Ayan. No? So, update screen at screen para na rin tayong gumawa nito. At tandaan natin, no? Hindi lang pala basta screen ang ini-inherit natin, kundi yung MD screen. Ayan. So, test natin ulit. Check natin kung magwo-work ba ang ganitong approach. Ayun. O, di ba? Nag-work naman. Ayan. May nakalimutan pala tayong ilagay na, no? Na trigger, no? Itong pag-click mo nitong update button na to, no? Itong pencil icon. Dapat ma-redirect tayo doon sa update screen na ngayon ay wala pa. Balik tayo dito sa ating main.py. So, tandaan natin, no? Yung ating mga items, no, sa home screen. So, nandito siya, no, sa update button, tsaka sa delete button. Ayan, no? So, ito yun. And then, so, ito yung configuration, ito yung, yung initialization pala ni custom icon button para kay update button. So, puntahan lang natin yung parent class. Ito siya, si custom icon button. Now, sa custom icon button, so tayo ngayon ay nasa custom icon button. So, gagamitin natin itong button press natin, ano? Ito siya. So, kung titingnan natin dito sa oops. Ayan.
Okay, so i-call natin yung method na onRelease. So, ito yung sa Python part, no? Na paggamit ng onRelease, parehong-pareho siya dito sa ito, no? Ito yun, no? So, sa KB file, ganito itsura niya. Ayan. No? Sa Python file, no? Ganito itsura niya. Ayan. Para alam niyo kung halimbawa gusto niyo gamitin yung onRelease sa Python file, so ganito lang siya. Ayan. Okay. So, magkakaroon tayo ng checking if self.button pressed. Ito siya. Equals update. So, tandaan natin na yung button press. Ang pinapasa natin dyan ay kung anong button ang napinindot. Kung update ba or delete. Ayan, yun ang pinapasa natin dito sa ating custom icon button na class. Ayan. Kung update, i-call naman yung on update button press. Ayan. Kung hindi naman update ang pinindot, na yung delete, so ang tatawagin naman natin ay si self on delete button press naman. Okay. So, hindi pa ito existing, ano? So, yun ang ating gawin ngayon. So, tayo ay nasa custom icon button. Tandaan natin yan, ha? Okay, para hindi tayo nako-confuse. No? So, dito natin ilalagay. So, on update button press. Then, yung isa ay on delete button press. Para matest natin. So, maglagay tayo ng simpleng print statement. Ayan. So, tingnan natin. Pipindutin ko itong icon button. So, dapat may lumabas dito sa console. Ayun, no? Diba? Yun, no? Nag-work naman. Okay. Mas maganda sigurong gawing test kung ang ating tatawagin ay self.toy item.id. I-call natin si toys model. Ayan. So, ayan. Diba? And then, gawin din natin and testing natin. So, dapat pag-click ko nito,
ang ID na lalabas ay 1. Ayun, diba? Sa delete, ganoon din. Yung second, ayun, diba? Ayun, no? Nag-work naman. Yung pinakahuli, ayun, diba? So basically, naipapasa natin yung items, no? Doon sa ating button, icon button. Ayan. Now, ano ang next natin gagawin? Ayan. So, ito, no? Kung naalala nyo, no? In-add natin sa initialization itong uproot. Itong uproot na ito ay ayan, self.root, no? So basically, kinocall niya itong main app natin. Ayan, main app. Kinocall natin, no? Self.root. Asan yan? Ayan. Okay. Dahil itong self.root na ito, no? Nandito kasi yung screen manager instance natin na kailangan natin sa part na ito, no? Ito, let me give you an example, no? So app.root.current equals update screen. Ayan, no? So, hindi natin ito magagawa kasi hindi ito global, na itong app root na ito, no, yung self.root, tumutukoy lang siya dito sa main app, no? Now, itong si custom icon button, ang na-inherit niya lang si icon button, pero hindi niya na-inherit si main app. Now, para natin ma-call, no, or matawag or ma-invoke itong lahat ng ginamit dito na ito, no, yung self.root, ayan, no, ipapasa natin doon sa ating custom class na ito, no. So, yan ang purpose, no. Mamaya i-explain ko din, no, kung bakit dito sa delete button, no, self na lang ang ginamit natin and not self.root, no. So mamaya ipapakita ko yung ano niya, yung difference, kung ano yung nagagawa ng isa over the other. Okay. So, pag-click natin nung update icon na yon, so dapat ma-redirect tayo doon sa update screen, no? Dito sa ginawa natin bago na to. So, testingin natin. Ayan. Click natin itong pinakauna. Ayan, no? Tayo ngayon ay nasa update screen na. Kung napasin nyo ng pangit, no? Pangit. Ayusin natin, no? Let's do some polishing na konti, no? Dito sa ating update screen. Kasi kung mapapansin nyo, no, itong add screen, no, medyo maayos-ayos siya, no? Pero yung update screen, magulo, no? Parang dark yung background, no?
Hindi kagaya nito na ayan, um, mayroon siyang similarity dito sa home screen. Ayan, no? Okay, so let's fix this. So dito tayo sa box layout. Sa box layout, may orientation na tayo. Ayusin natin yung background. So, para ma-change natin ang background, i-call natin si MDBG color. So, yung ating background color, copy na lang natin itong nasa add screen, no? Ayan. Copy na lang natin para mapabilis tayo, no? Ayan. And then we have our yung top bar. Okay, dahil naman tayong gagalawin dito, no? Proceed tayo sa ating form. Itong ating form, lagyan natin ng spacing. Spacing natin ay 20. Same lang ba dun sa taas? Okay, yun, no? Same lang, 20. Tapos itong ating box layout, MDBG color. Ano ba yung nasa add screen? Ayun. So, copy na lang natin. Check natin kung may improvement. Ayun. So, meron naman. Wala lang yung padding, no? Ayan. Lagyan natin ng padding. Padding natin ay lumampas. So, gawin natin 5. Yan. And then, ayusin natin yung button. Ito.
So, lagyan natin ng icon. Ang icon ay content save. And then, button text. Button text ay update toy naman. So, let's see. Update toy. Ilagay natin sa gitna yung button. So, yung button natin, lagyan natin ng konting styling. So, pin. Yan. And then, huwag natin baguhin yung height. Yan. So, i-center na lang natin. So, 50%, and then center Y is also 50% or 0.5. Yun. So, nasa gitna na siya. Pero yung ano, no, yung label tsaka yung icon nasa gilid, no? So, i-fix natin yun. Para ma-fix, lagyan natin ng position hint. Point 5, center Y ay 0.5 din. So, ayan. Tingnan natin. Oh, ayun, may error. Okay. Ayun. Nasa gitna na, kaya lang nag-overlap yung icon tsaka yung label. So, magkakaroon tayo ng adjustment, no? Doon sa x-axis. So, si icon button, medyo, ayan. Ito ang i-adjust natin sa icon. Ayun, di ba? Medyo okay na.
Gawin kaya natin 40% lang. Ayan, medyo yan. Tapos, wala nga lang padding, no? So, saan natin siya i-adjust? Halos wala na pala tayong ano, no? Halos wala na pala tayong pwedeng i-adjust dahil nasa 5 na. Saan kaya tayo pwede mag-adjust? I-try natin itong adaptive height. Adaptive height. Ay, mali. Nasa up bar pala tayo. Dapat dito siya. Check natin kung may nabago. Yun, nagkaroon ng kaunting space. So, dagdagan na lang natin. Gawin natin 20. Yun. Yan, sakto, no? Mas okay na siya. So, itong toy ID, toy name, description. So, itong toy ID, no? Ayan, no?
kahit anong type ang gawin ko, hindi tayo makapaglagay ng kahit anong string or text. Hindi kagaya sa ibang, ayan. Ah, okay. So, balik tayo sa ating main.py. So, sa update button, kailangan natin yung ayan. So, basically, ang ginagawa ko, yung mga value na nakuha natin, no, dito sa toy item na to, ipinapasa natin doon sa ating update screen na mga text fields. So, as compared sa add screen, wala talaga siyang laman. Sa update screen, ipapasa natin yung selected na item. Ayun nga, toy item. Ayan. So, toy ID, name, description, view, price, seller, and then created. So, sa name, no need to enclose, no? Sa string kasi string naman talaga siya. Description, ganoon din. Itong price, yan. Kailangan natin siyang i-typecast, no? Into a string para hindi mag-error. And then, seller ay string naman. And then, created ay string din. Ayan. So, ayun. Kailangan itong si ID, name, description, price, at seller maging available siya doon sa ating update screen. Let's test. Okay. Hindi nalipat yung data. So, something went wrong. Na? Then, balikan natin itong
Tama ba? User ID, your name, your description, your price, you seller, and then you created. Then itong button, okay, may nakalimutan na i-call. Ayan. So, yung text, no? Dito natin ilalagay yung value na nakuha natin dito sa toy item. Tingnan natin kung ganun nga, no? Kung yun nga yung mali natin. Ako pala, mali ko pala. Ayan, o di ba? So, lahat ng ito ay editable except itong toy ID. Ayan. And then, gawin naman natin itong code para sa update toy para mag-work na ito. Ayan. Ayan. So, dito tayo maglalagay ng code para sa pag-update. Ayan. So, kukunin lang natin yung updated na information na about sa toy, no? Kasi nasa update nga tayo. So, self.root get screen IDS U, no? Tandaan natin, no? Yung kanyang ID, no? Is U, toy ID. Yan. Naglalagay lang ako ng or none para sigurado na hindi siya null. Yan. Then, next natin si name. And then, si description. And then, si price. Si seller. Oops. Tapos, si created. Seller, and then, oops, and then,
and then C, created. Ayan. And then, kopyahin na lang natin to kasi kailangan natin ng value para sa updated. Ayan. So, kopyahin lang natin. Kopyahin lang natin lahat to, no? Kasi ganoon din naman siya. So, si name.text, si description, price, seller, created. Ayan. Description, today. Ayan. Balikan natin itong ano, no? Itong ating queries, na? So, name, description, price, seller, created, updated, and then ID, no? Order matters, no? Ayan. Name, description, price, seller, created, updated, and then ID. Dito naman, no? So, name, description, price, seller, created, updated, and then C, ID. Ayan. And then, imbes na insert, no? So, update toy by ID, and then list payload. Yan. And then, make sure na after natin makapag-update, kailangan i-empty natin, no? Yung ating mga text field. So, name, description, price, seller, created. So, 1, 2, 3, 4, 5. Si Toy ID, isama na natin. Ayan, dahil 6 pala sila dito. And then, toy ID is not equal to none. So, hindi pwedeng empty si toy ID. So, required field siya. Ayan. Okay. So, check nga natin itong update. So, update toy by ID, si toy. So, ito ay boolean, no? Yeah. So, update query returns a boolean value. Yeah. So, if this is true, then reset, no? Yung mga text fields, and then reload the data, and then balik tayo sa home screen. Ayan. I-test natin. Ang gusto kong i-edit itong pinakahuli. So we have the following information. Baguhin natin itong description. So this is an edited description. Ayan. So, tingnan natin kung mag-work. Okay, ayun.
meron tayong error. Okay, meron tayong error. So, nag-error siya dito sa point na ito. Ay, wait. Update button press. Okay. So, tingnan natin kung ano yung nangyari, no? Alisin muna natin ito. So, update screen. Yun yata ang error. Yan. So, may error pa din. Okay. Ayun. Okay. So, ang error natin, ayun, mabuti nakita agad. So, ang error natin, no, itong price.text. Ayan. So, dapat natin siyang i-convert into a float. Ayan. And then, itong ating ID, ayun, na, into an integer. Kasi, kung babalikan natin itong ating model, no? Itong ID is an integer and itong ating price ay float. Ayan. So, tingnan natin kung na-fix na siya. So, this is edited. Ayun. So, tama nga naman. No? It should not be an empty text field. Yeah. So, one more testing.
Ayan, sana okay na to. This is an edited description. O, di ba? Ayun, no? And then, ano pa ba ang ating pwedeng i-test? I-edit. Itong pangatlo. Gusto kong i-change ng 100. Tapos, ayan. Ayan, no? So, ayan. So, basically, na-update natin itong ating data. Ayan. And then, proceed naman tayo doon sa delete button. Ayan. So, asan yung ating delete button? Delete button. Ayan. Balik lang tayo doon sa ating custom class. Itong si custom icon button. So, pag-click ko ng delete nung trash icon, dito naman tayo mapupunta sa on delete button press. Ayan. Gamit tayo dito ng ng dialog box o ng pop-up box. So, MD, short for message dialog. Ayan. Ayan, click na lang natin, no? Pero basically, ito siya, no? Sa loob ng ating MD dialog, maglalagay tayo ng dialog icon. Ayan. Import lang natin. Ayan. So, sa taas, no? Ayun. Tapos, ang ating icon na ilalagay ay yung trash. Next, MD dialog headline text. Then, import lang natin. Nasa end siya. Tatlo na sila sa taas. So, this will delete ito pala yung mas okay siya na supporting text. Ang dapat natin na
MD dialog headline text. Yan. So, import lang natin. Yan, si divider. So, itong divider, magkikreate lang siya ng horizontal line, parang separator. And then, yung mga button. Wait. Para makita natin yung epekto niya mamaya. So, yeah, I'm sure. Yeah. So, kailangan natin ng dalawang button. Ayan. So, tingnan natin kung ano itsura niya. So, pag-click ko ng trash icon, ayun, okay. Meron ako nakalimutan. So, ang nakalimutan ko ay si md.open. Ayan. And then, auto dismiss false. Okay, test natin. Ayun, di ba? So, pagka auto dismiss, hindi siya madi-dismiss na not unless maklik natin yung mga buttons na to. Kaya lang yung buttons natin no, nasa kaliwa, no, dapat nasa kanan siya. Okay? So, i-fix natin yan. Paano natin ma-fix? Ayan. So, maglalagay tayo ng
parang sa magkikreate tayo ng empty widget or empty component. So, from Kiwi, yan. Balik tayo dito sa ating ano. So, para siya mag-adjust, maglalagay lang tayo ng empty na widget. Ayan. And then, ayusin natin yung color. So, custom color siya. And then, yung text color ay blue. So, 0, 0, 1, 1. Para siya maging blue. And then, copy natin. Ito naman cancel, ito dapat ay pula. Ayan. Tingnan natin kung okay na siya. Ayun, di ba? So, inoccupy ng widget yung available space, no? Kaya na-push sa left, sa right pala, yung ating dalawang button. Ayan. Check nga natin itong MD divider. Okay. Meron kayang space, Wala. Ayan. So, sa documentation, pwede pala tayo maglagay ng spacing. Let's say 10. Check natin kung ito nga yung tamang way para ayun, di ba? Meron na siya ngayon na spaces in between, no? Hindi na siya magkadikit. Ayun. So, I guess, tama. Yung ano natin.
So, ang next na gagawin naman natin ay paganahin yung dalawa nating button sa ating dialog box. Ayan. So, anong ilalagay natin dito? Self.on yes button. And then self.on cancel button. Ayan. So, ang next natin gagawin, i-create natin itong dalawang button na to. Okay, so i-call natin si DB remove, ayun, so ito yung tama na method. Remove toy by ID. So, if press self dot app root dot load toys. Ayan. So, bakit doon sa update, ito, balikan natin. Bakit sa update, self.root ang kinol natin, samantalang sa delete button, ang kinol natin ay si self mismo. Okay. Sa update button, ang kailangan lang naman natin sa update button, ang kailangan natin si screen manager lang. Ayan, yun lang ang kailangan natin. Whereas, yung delete button, ang kailangan natin si load toys, which is ito. Ayan. Para natin makuha ito, no? Para natin siya magamit, no? Kasi wala tayong access dito.
dahil hindi siya naka-inherit, no? Dito sa custom icon button, no? Hindi naka-inherit si app. Pero pwede natin ma-call yung method na yun, no? By passing it, no? Ayan. So, ang ipinasa natin ay yung self mismo. Self, para natin ma-access itong load toys na to. Ayan. So, balik tayo dun sa kanina. Ayan. So, basically, nireload natin yung home screen. Now, meron pa tayong isang problema, no? Ang problem natin ay, so, pag nira natin to, dinelete natin, no? Wait. Meron error. Okay, test again. Ay, okay. So, ganito pala gagawin natin. Kaya pala siya nag-error. Self dot then lambda instance ayun. Okay.
Ayun. So, ang problema natin, no, hindi nagko-close yung ano natin, yung ating dialog. So, para natin siya ma-close, no? Ayun. Ipapasa lang natin yung ating variable, no? Yung MD dialog variable, ipasa lang natin dito. Ayan, kagaya niyan. Kaya ako ginawa siyang underscore, no? Kasi hindi naman natin talaga siya gagamitin. Pero required siya na, ayan, na parameter. So, para ma-dismiss natin, like that. Test natin. Ayun. Try natin i-delete si toy with ID number 3. Ayun. Delete natin. Okay. Meron tayong error. Parameters are of unsupported type. So, check natin. So, si toy ID. Okay. Yun. Okay. Test natin ulit. So, ginawa lang nating set. Yun. So, mali pala yung kinocall natin na query. Ayun. So, yun ang mali natin. Mali ko pala. No? So, ang mali ko ay ito, no? Test again. Ayan. So, 1, 2, 4, 5, and 6. Ayan. So, nag-work na siya.
Ayan. Isa pa. So, working na ang ating update na. Tsaka yung ating delete. Meron lang tayong aayusin. Dahil kapag ka select tayo ng calendar, ito, no, pag nag-click tayo dito, ayan, ayun, so hindi nakukuha yung hindi nakukuha yung tamang year. Ayan. Tapos ano pa ang ating aayusin? Pag-click natin ng exit, no? Ito, log out. So walang nangyayari, no? And then itong ating drawer, hindi rin siya nag-work. So walang lumalabas na drawer. Ayan. Sa next part ng ating tutorial, yun ang ating gagawin, no? Paano natin i-fix ito, no? Para makapag-select tayo ng date, ng year pala. Ito, ng year. Sorry, dami kong mali. And then, maglalagay tayo ng drawer. Pag may drawer na tayo, itong button na to, no? Aalisin ko na ito dito. Aalisin ko na siya. Ilalagay natin siya sa drawer. And then, pag-click natin ito, no? Dapat mag-close itong ating buong application. And then, itong ating toys list, so hindi siya ganito, no? Sa next nating video, no? Mag-a-add na tayo ng images, no? So, nag-upload tayo ng information about the toy. Pwede din tayong dapat na makapag-upload ng images. So, ang mangyayari dito, no, babaguhin natin itong layout ng ating home screen. So, magmumukha siyang parang online store. Parang gano'n, no? Scrollable yung lahat ng mga toys, and then a user can select and purchase, no? Yung toy na kanyang sinelect. Ayun, so sa next video natin, no? Yun ang ating gagawin naman, no? Yung may images, may drawer, no? And then mga refactoring techniques, ayan, no? Kasi meron na tayo dito na redundant code or repetitive, no? Itong ating top bar, no? Kasi kinapi lang natin siya dito, no? Ayan, no? So, dapat hindi siya redundant or hindi siya repetitive. Ayan. So, yan yung ating mga i-fix sa next video. I hope na, ayun, no? Ma-appreciate nyo din yon. And again, thank you and pasensya na, no? Malakas ang ulan. Ayun, so impromptu itong ating ginagawa. Wala itong script. So, siguro, disregard nyo na lang yung mga mistakes ko, no? Pero itong ating code, no? Ayan, so properly working siya. Okay. And ang source code nito ay nasa GitHub.
pa-check po sa ating description kung saan makikita yung updated codes natin ito. Yung lahat ng mga ito, no? Ayan. Again, thank you very much for watching and stay tuned sa continuation ng ating video na to.